katigstugan! So for today's video nga pala, andito nga pala yung pamangkin ni Mr. Sinay. At dahil wala akong mai-content, sila muna ni Martha i-content ko. Let's see kung paano silang dalawa kapag nagsama silang parehas maliit pa. Then, tingnan natin yung difference between girl and boy. Kapag maliit pa nga. Yun, ang unang ang ganap, ayan, at si Martha parang nagiselos pa nga at taladala yung kanyang pinsan, si Kuya Knight niya. Gusto rin magpakarga sa daddy niya. Ayaw pumayag na si Knight lang. O diba, tingnan nyo naman. At dahil ayaw pumayag na si Knight lang yung karga, ayan, nagpakarga na talaga siya. Syempre, kakanggahin siya ng daddy niya. Naku, baby, ang bata-bata mong pamarunong ka na magselos, pinsan mo yan, ha? Ang ending, dalawa silang karga. Ang bigat ba, daddy? Gusto mo pang magkaanak ng isa, ha? Kala mo madali lang. So, ayan, naglaro na nga yung dalawa. Sa una, ayan pa, mababait pa, tahimik pa. Minsan lang din kasi silang magkasamang dalawang magpinsan. Kaya, ayan, nagkakapaan pa ng ugali. Pag lalaki talaga ang anak mo, naku po, expect mo na, makulit yan. Pero tingnan mo naman, tahimik pa siya dito. Pero sa tunay lang, mabait naman tong batang to, kaya lang makulit lang. Tingnan nyo, umakyat na nga ng upuan at ayan, sabi niya magti-teacher Rachel siya. Hindi yun naman talagang Pinoy na magti-teacher Rachel. Minuksan ko lang talaga kasi alam ko teacher lover. Teacher lover din yan. Ano ba? Hindi naman talaga siya mahilig kay teacher Rachel dati. Nahawalan talaga kay Martha. Tingnan mo naman ang ginawa. Headband. Ay naku, Kuya Knight. Anong nangyari sa'yo? Barbie ka ba? Hindi ko na nga kinuha yung headband sa kanya kasi gustong gusto niya. Aba, tingnan mo naman, isusuot pa ulit. Naman, Kuya Knight. Pero mapapansin mo na lang talaga kapag nag-alaga ka ng dalawang maliit. Ay, grabe, sakit sa ulo. Oo, kaya naalala ko talaga si Mama. Ano na lang kaya yung nararamdaman niya nung mga maliliit pa kami. Sunod-sunod kasi kami. Yung saway dito, saway doon. Iiyak yung isa. Ay, siguro ang sakit-sakit na ng ulo niya noon. Sa panahon ngayon, hindi na talaga kailangan paramihan ng anak. Pakuntian na lang talaga, oo. Tingnan niyo naman. Yung makukulit sila, pero love na love mo naman, di ba? Kaya no choice ka, alagaan mo pa rin talaga. Hindi talaga biro maging magulang. Dahil hindi lang sa pag-aalaga yung mahirap, pati yung pupunan mo yung pangangailangan nila. Darating na lang yung point na masasabi mong mahirap, pero masaya. Dahil sabi nga nila, enjoyin mo lang habang bata pa sila. Kasi hindi habang buhay bata pa sila. Darating yung araw na hindi ka na nila kailangan sa buhay nila. Maaalala mo lang lahat ng kakulitan nila at paglalambing sa'yo. Diba? Kasi pag lumaki na sila, hindi na yung lalapit sa'yo. May mga sarili-sariling buhay na yan at sariling mundo. At hindi na rin ikaw ang tatawagin nila kapag may kailangan sila. Kadalasan pa nga, magtatago na yan sa'yo. Lalo na ng mga secrets. Secrets nga, diba? Kaya nakatago. Ano ba? Yung minsan, mas gugustuhin na lang nila mapag-isa. O kaya iba yung kasama nila at hindi na ikaw. Yung darating sa point na mapapagalitan mo sila kasi nga, hindi na sa'yo nagkasabi, hindi na sa'yo nagpapaalam, ganun. Pero ngayon ko lang talaga na-realize na tama pala yung mga magulang ko. Na lagi akong pinagagalitan, sinasabihan. Dahil kapag wala pala sa'yong sinabi at hindi ka nila pinagsabihan, ibig sabihin nun, hindi ka nila love at wala silang pakialam sa'yo. Pero wala namang perfect sa pagiging magulang at anak. Pero masasabi mo talaga ang pagiging magulang ay isang daan para magkaroon ng direksyon yung buhay mo. Teka, at mabalik nga tayo dito sa dalawang to. Kinulong ko na nga si Martha dyan sa playpen niya at hindi talaga sila pwedeng magsama, oo. Hindi nagkakasakitan, nag-aaway lang yung dalawa, oo. Pag mga ganitong edad talaga, bantayin pa. Tutok ka talaga dapat dahil di mo mamamalayan, maya-maya, may nabukulan na. Yung mga oras na nga yan, mawawalan kami ng tubig. 3 days daw. Hindi naman 3 days, parang magka 3 days ganun. Kaya wala na talagang time para magluto. So ayan, kailangan na namin magbadali. Maglalaba pa kami ni Mister. Pinabili ko na nga lang siya ng makakain para hindi na ako magluluto. Oo, dahil mahirap talaga mag-alaga ng dalawang batang maliit. Tapos magluluto ka pa. Ay, grabe naman. Mag-aabot-abot yan sa'yo. Gusto magpakarga. Pag nanay ka, habang nagluluto ka, nag-aalaga ka ng bata, may karga-karga ka. Danas na danas ko yan. Pero ganun talaga pag nanay ka na. Kaya mo nang sabay-sabayin lahat. Multitasking ba? Kaya kung akala nyo, madali lang maging full-time mommy, no, that's wrong. Napakahirap. Tapos wala ka pang sweldo. Bonus na lang talaga pag ang mister mo tinutulungan ka sa gawaing bahay at pag-aalaga ng anak niyo. Thanks, mister. Sana all.
Kaya dapat pag naging mami ka, wag na wag mong pababayaan yung sarili mo. Mag-aayos ka pa rin. Mahirap naman talaga yung nag-aayos ka pa. Kasi nga, magugulo rin naman dahil sa makukulit na bata. Pero dapat, gawin mo pa rin magpaganda. Di ba? Parang di tumitingin si Mr. sa iba. Ano ba? Subukan mo lang, Mister. Lagot ka sa akin. Pero wala. Ganun talaga ang mga lalaki. Mahilig sa babae. Nakakaasar. Kahit ang ganda-ganda mo na, tumitingin pa sa iba. Feeling. Ay, ang cute ni Night. Nakatingin pa talaga sa camera. Dahil maglalaban na nga kami ni Mister, ayan, hinawakan niya na yung cellphone niya, tapos pinahiga na namin. Diba, ang bait niya naman. O siya, hanggang dito na lang. Bye! Gusto na!